Sana ganun lang kadali makalimot. Pero ang hirap pala. Lalo na kapag siya yung pangarap mo. Yung pangarap mo na matagal mong pinagkatiwalaan. Yung pinaniwala ka na eto na, nahanap mo na siya. Yung magpapasaya sa'yo. Yung hindi ka sasaktan. Pag-aalayan mo ng buong puso mo, ng buhay mo. Paano mo makakalimutan yung ganun? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Lolo. Nalilito ako sa sinabi niya. May alam ba siya sa pagkatao ko? Pero hindi ko pwedeng sundin ng sinabi niya. Kasi masasaktan lang kami ni Jiro kung mananatili ako dito. Lolo, akin na po yung larawan na hawak mo. At isasabit ko na po sa dingding para makapaghapunan na po tayo. Pagkasabi ko ng salitang yun, agad niyang binigay sa akin ng larawan na sinabit ko kagad sa dingding. At sa muling paglapit ko kay Lolo, nakatingin siya sa mga mata ko na tila ba may nais sabihin. Lo, bakit po? Teo, bakit ang tagal nyo? Lolo, tara na, masarap ang ulam natin. Dilis at gulay. Hindi na nakasagot ang lolo ni Jiro. Marahil may gusto talaga siyang sabihin. Kaya lang, nilapitan na kami ni Jiro at eto, sabay-sabay na kaming nagtungo sa kusina. Habang naghahapunan, tahimik lang ako. Habang si Jiro ay eto, kausap ang lolo niya na nagkukwento tungkol sa nakaraan, sa panahong pinagdaanan ko din. Matapos makapaghapunan, nagkusa na ako magligpit ng mga kinainan. Si Jiro naman, naliligo na. Malapit na pala ang Pasko. 2 tulog na lang at Pasko na. Ano bang magandang gawin sa Pasko? Nasanay kasi ako na mag-isa lang. Tapos, natutulog lang. Pero ngayon, may kasama ako. Ano bang magandang gawin? Teo, tapos na ako maligo. Ikaw naman. Mamaya na ako, Jiro. Tatapusin ko lang muna ang paglilinis dito sa kusina. Sige, Teo. Nasa kwarto lang ako ha. Doon na lang kita hintayin. Sige, Jiro. Mauna ka na doon. Kaya ito, nagpatuloy na ako sa paglilinis dito sa kusina. Habang tinatapos ko ang ginagawa ko, naiisip ko pa din ang mga plano kong gawin pagkatapos ng bagong taon. Siguradong pipigilan ako ni Jiro na umalis. Siguro aalis na lang ako na di niya nalalaman. Maglalaho na lang siguro ako at bahala nang muli ang kapalaran kung saan man ako makakarating. At eto, bigla ako nagulat kasi naman may biglang humawak sa balikat ko.
Paglingon ko, si Lolo pala. Napahawak talaga ako sa dibdib ko sa sobrang takot. Lo, kayo po pala. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Iyo, naririnig ko kasi ang lagaslas ng tubig galing sa gripo. Akala ko walang tao. Patuloy lang kasi sa paglagaslas. Tapos sinilip ko at nakita kitang nakatayo lang na di gumagalaw. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, Lo. May iniisip lang po ako. Iho, ano bang gumugulo sa isip mo? Naku, Lo. Wala po yun. Hindi naman ganun kahalaga. Iho, kung sa'yo hindi mahalaga, pero sa apo kong si Jiro, napakahalaga mo. Dahil kitang-kita ko sa bawat ngiti at tingin niya sa'yo, ay tila ba ikaw ang mundo niya. Kaya iho, pakiusap, huwag mong sasaktan ng apo ko. Lo, alam niyo po, minsan ako nasaktan, kaya alam ko po ang pakiramdam na maiwan. Pero, Lo, may mga bagay kasi na mahirap maunawaan. Mga bagay na parang imposible pero totoo pala. Mga bagay na akala mo hindi mawawala. Pero dadaan lang pala. Iho, alam mo, may mga pagkakataon na minsan kailangan mong sumugal. Alam kong kakaiba ka, pero minsan sundin mo din ang puso mo. At huwag kang matakot na muling maging masaya. Sige na, matutulog na ako, tapusin mo na yan. Masaya si Lolo habang sinasabi niya ang mga bagay na yun. Siguro tama siya. Susubukan ko na maging masaya. Susubukan ko na sumugal muli. Kaya naman, matapos makapaglinis sa kusina, naligo na ako at eto. Pagkatapos makaligo, diretso na sa silid kung saan nakita ko si Jiro na mahimbing nang natutulog. Naririnig ko ng mahinang paghilik mula sa kanya. Kaya naman, hindi ko na siya ginising at nahiga na ako sa tabi niya. At ilang saglit pa, kahit tulog si Jiro, niyakap niya ako at may pilit siyang hinahanap sa pagitan ng dalawang hita ako. Tapos, hinawakan niya. Ala, grabe matulog tong si Jiro. Gusto yung nakahawak. Mahimbing naman ang tulog niya. Naghihilik ng mahina eh. Siguradong di na naman niya alam ang ginagawa niya. Kaya ito, hinayaan ko na lang at ipinikit ko na ang mga mata ko. Sa bawat sandaling lumilipas, tila ba paulit-ulit kong naririnig ang boses ng lolo ni Jiro na nagsasabing huwag kong iwanan ng apo niya. Marahil tama si Lolo. Pagbibigyan ko ang hiling niya, susubukan ko na muling maging masaya kahit natatakot ako. Bahala ng tadhana. Basta bukas pagising ko, ipaparamdam ko kay Jiro ang tunay na pagkatao ko. Yung walang alinlangan, yung handang sumugal para sa pagmamahal. Ngayon ko lang ulit susubukan na magmahal. Kaya bahala ng tadhana
Pagmulat ko ng mga mata ko, medyo nagulat ako. Kasi naman, nakatulog pala ako ng maaga kagabi. Kaya lang gagi. Mas nagulat ako kasi naman yung kamay ko. Nasa loob ng short ni Teo. Nakahawak ako sa matigas na bagay na mainit. Buti na lang at mahimbing pa ang tulog ni Teo. Bakit ba nasa loob ng short niya ang kamay ko? Siguro, inilagay ni Teo. Pero gagi, ang laki nung nahawakan ko, promise. Kaya ito, nung matanggal ko na yung kamay ko, nawala na yung kaba ko. At si Teo, nagising na din kaagad. Kaya lang, pagkagising ni Teo, medyo nagulat ako. Kasi nakangiti siya tapos nakatitig sa mga mata ko. Tapos, parang may mali. Parang ibang Teo ang kasama ko. Medyo suplado kasi si Teo pero ngayon, bakit parang may kakaiba sa kanya? Tapos, parang malambing siya. Anong nangyari sa kanya? Jiro, ang lamig. Yakapin mo ako, dali na. Huwag ka na mahiya. Tsaka, pakis nga ako. Ang cute mo kasi. Yun ang unang sinabi ni Teo nung magising siya. Parang natakot ako. Para kasing may mali talaga.